Yung mga boss, Ford Everest ulit tayo. Magkakabit naman ako ng hood damper. So, ipakita ko sa inyo. So, ito yung Everest na kinabitan ko ng Maruko horn. Okay, at meron si bossing customer din. Dala din niya na GT Pro Racing Project. So, ito yung brand nung kinuha ni bossing na hood damper. So, dito, marami siyang nakalagay na na brand. So, kung makikita nyo, screenshot nyo na lang mga boss. Ayan, babagalan ko lang ha. Babagalan ko lang ng captured. Okay, so dito, yan ang brand. Search nyo na lang. Tapos ito yung diagram niya. So yung diagram niya, iba dito sa iba dun sa sinasabi. Ayan o. Okay. So, kakapain nyo na lang yung setup nung paglalagyan. Dito sa diagram niya or dun sa logo or dun sa picture, iba dun sa sa ginawa or dun sa gagawin. Okay, so yung kabaak nagawa ko na. Ito yung mga piyesa niya mga boss. So ipakita ko lang sa inyo. Pakita ko lang sa inyo. So ito yung piyesa, ito yung hood damper, yung kabaak. Yung isa kasi naikabit ko na. Tapos ito yung isang piyesa. Yan, makikita nyo. Tapos yung isang piyesa ito. Tapos yung isa, mga washer, gis na tornilyo. Yan, ito para dito yan. Tapos yung gis, yung lock washer, yan. Yan ang mga piyesa niya. So ipakita ko lang sa inyo dito sa right side. So dyan ang setup niyan. Okay? So ipakita ko sa inyo yung naikabit ko na. So dito naikabit ko na yung isang piyesa niya. Ganyan ang setup. Okay? So yan. Tapos dito naka-attach. Kinapakapa ko lang yan. Hinanap ko kung saan nakapwesto. So nagbaka sakali lang ako. Tumama naman. Iba talaga ang nagagawa ng tsamba. Yan. Itong piyesa na to, ito yun. Yan, ang gagawin natin dyan ganito. Mula dito, ipapasok natin sa loob. Itong bilog na to, ay hindi pala kita. Mula dito, papasok natin pa loob. Ingatan nyo malaglag at mahirapan kayong maghanap niyan. Itong bilog na to, dito. Tapos itong malaki na to, yung mahaba, dito. Yan, parang ganyan ang itsura niyan. Para itong mahaba na to, na-adjust natin yan. Okay. Ang technique doon mga boss, tatalian nyo ito ng kawad na yung parang ganito baga oh. Yan. Okay, so may natawag lang, patalas-tas. Okay, balik tayo mga boss at may tumawag, syempre, at nagpaturo sa akin ng ng electrical. So dito ang ginawa ko ganito. 'Di ba may mga kawad tayo diyan na maliliit or kahit anong kung tali man or makakasuporta ba na na hindi malalaglag. Ganito ginawa ko diyan. Tingnan niyo oh. Yan. So yung yung katawan nung bracket or nung tornilyuhan, nilagyan ko nito. So yan naman, pwede na nating itambak yan doon sa loob. Or pwede niyo tanggalin, depende sa gusto niyo. Yan. Basta ganyan ang ginawa kong technique. Para lang, yan, para safe syempre. So ipakita ko sa inyo kung paano ko gawin dito sa kabila. Dito sa right side. Ang gagawin naman natin dito, kakalasin natin yung itong tornilyo na to. Tapos yung isang tornilyo naman dito natin ilalagay. Tapos ilulusot natin dito yung isang pyesa. Okay? So yun, check natin ha. Okay, kabit na natin. Tapos, ito nilagyan ko na ng wire para hindi malaglag. Pakita ko sa inyo. Tapos dito, ang position niya, yung mahabang tornilyo dito sa ibabaw. So ilulusot natin yung ganun. Tapos kakapain natin. Yan. Pagka nakuha na natin yan, washer at saka lock washer din, tornilyo. Papasak na natin yan dito. Hindi naman kayo magkakamali dyan eh. Kapag ka naipasak nyo na yon, huwag nyong hihigpitan. Basta lang siya, mag-lock. Ngayon, ito namang yung may mahaba, yung nakahiwalay, yung lalagyanan na ng damper. Tapos yan, ipuposition nyo lang yan ng tama. Kakapain nyo yun. Yung. Ngayon, kapag ka tumama na, pwede na natin yang higpitan.
gamit ang number 13 at number 12 na ano, pang tornilyo, syempre, pang kalas. Yan. Pwede na nating higpitan yan. At sigurado naman ako dyan eh. Tapos dito, number 12. Tapos itong kawad natin, pwede na nating ibalik yan doon sa loob. Yan, tago-tago lang. Tapos dito, alam ko number 13 din ito eh. Yun. Luluwagan na natin itong dito sa tapat, doon sa baba. Yan, dito naman yung tornilyuhan, luluwagan na natin yun. Pinakita ko naman sa inyo kanina. Yan, malambot lang naman siyang i-unplug or i-destornilyo. Yun. Huwag niyong tatanggalin. Luluwagan nyo lang. Kunin na natin yung pyesa. Asan na yung tornilyuhan ito? Yung gis na ano. Yan. Tapos yan, kuhain natin ito. Nakita nyo yung pyesa na to. Yan. Sasangat natin yan dun. Kasama doon sa washer mga boss. Tapos dito sa ibabaw, gis na tornilyo. Yung ganun lang. Tapos kunin natin yung pang tornilyo, syempre. Hanapin ko lang. Yan, nakita ko na. So dito, higpitan natin to. Tapos iayos natin ang pantayan. Yun. Pagka nahigpitan na natin to mga boss, pwede na natin ding higpitan itong nandito sa ilalim. Higpitan natin ng malupit. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Oh, di ba? Higpit na. Tapos, pag mahigpit ng ilalim, higpitan pa ulit natin ng kaunti itong sa ibabaw. Okay? So, yun. Okay na to. Tapos ito mga boss, ang anuhin nyo dyan, ang kukunin nyo dyan, yung position na nakabaluktot ito. So, yung nakabaluktot doon, dito yan dapat sa taas. Ito naman, kapag ilalagay na natin, ipupush lang natin yan. So, nakalock na yun. Tapos dito naman sa ilalim, ipipihit lang natin to para pumantay doon. Iangat lang natin to. Tapos pagka umangat na siya, i-press lang ulit natin. Katulad dun sa ginawa natin dun sa isa. Ayan. Okay na yan. Hood damper niya. So dito, pwede na nating ibaba itong mismong kanyang hood. Ano? Ang tawag ba dyan? Yung pang tukod. Tapos yung mga boss, pag ibababa natin, ang technique dyan, huwag kayong kukuha dito sa gilid. Pansinin nyo, unang natupi itong gilid dito. Huwag din kayong kukuha dito sa part na to. Ayan o. Nauunang matupi itong mga gilid. Kailangan, pag ibababa nyo yung hood natin na meron ng hood damper, lalo na't dalawa, ay dapat ay sa gitna. Dito nyo kukuhain para sabay silang bababa. Okay? Huwag kayong kukuha dito sa side. Huwag kayong kukuha dito sa side. Mapera lang kung isang damper lang ang nakalagay natin. Kung saan nakalagay yung damper, halimbawa sa kanan or sa kaliwa, saka lang tayo pupersa dun sa may hood damper. Huwag kayong pupersa ng dalawa yung hood damper, dito tayo sa kaliwa or dun sa kanan. Kailangan sentro lagi para sabay silang bababa. Ayan o. Okay? So, subukan natin kung may tatamaan. Okay, ayos lahat. All goods. Tama-tama yung kanyang in-order. Tapos, testingin natin. Buksan. Tapos, buksan natin ang isa. Ayos. So, yun. Basta't ang gagawin natin dyan mga boss, basta't pagka may hood damper tayo, dalawa, ang hila lagi dyan ay sa gitna. Para yung pwersa niya or yung tension ng hydraulic niya, sabay silang mahihila. Hindi sila nagkukontrahan. Okay? So, gayon lang naman yun.
Okay, pakita ko lang sa inyo yung gawa ko. Okay, so tapos na yung ginawa kong hood damper at ipapakita ko sa inyo. Okay, ayos na mga boss at ito na nga. Kung makita nyo, yan yung finish niya. Saktong-sakto lang yan. Pagka dumapa siya, kung makita nyo ha. Ito yung lagi ko sinasabi sa inyo ha. Kapag kayo ay magbababa ng hood na merong hood damper, ayan, laging gitna. Ayan o. Tapos silipin natin yung mismong clearance niya, allowance. Ayan o. Okay. Tignan nyo doon sa kabila. Okay. So, saktong-sakto yan. So, ngayon, hindi na natin magagamit yan at hindi na rin mahirap magbukas ng hood. Medyo may kabigatan din kasi ang lapad niyan eh. Okay? So, yan. Yan ang itsura niya mga boss. Diyan ang lagay niya. Para dito sa Ford Everest. Tapos yung sinasabi ko sa inyo, yun. Iaangat nyo lang yun. Huwag nyo ipupull out yung tornilyo. Isasangat nyo lang yun. Tapos dito, yung tornilyo, pinaka-suporta niya. Dito sa kabila, ganun din. Okay? So, ayun. Ford Everest. Kabit lang ng hood damper. Yan yung kinabitan ko din ng Marukohan eh. Okay? So, yun. All goods. Thank you, thank you. Yeah. Yabang. Yeah, yeah, yeah. Auto electrical expert. Yabang isang pangalan. Kable relay sensor. Ayos agad walang sayang. Yeah, yeah. Maasahan mapagkakatiwalan. Subok na at maraming na napatunayan. May malasakit siguradong may alam. Di ka dapat magalinlangan. Bukas ang hood, kita ang gawa. Bawat linya malinaw ang tama. Hindi puro salita sa kalsada. Resulta ang laman ng pangalan. Kung may sira, dala mo dito. Kung may duda, iwan mo rito. Bawat ikot, bawat sindi. Alam ko yan, di yan hula lang. Yabang is